Invictus, sinabi ang TF nila noong quarantine battles. Rapido at TPC nagkakamunan mag-battle. Alamin natin ang mga yan, so tara. 2020 nang pumasok ang pandemic sa ating bansa. Pero hindi nga nagpatinag ang flip-top dahil sa kabila nun ay nagpatuloy pa din ang liga. Layunin ni Enigma dito ay para magbigay ng konting saya sa mga batera fans sa kabila ng nararanasang problema na wala ngang audience at sa barracks na lang nagpatuloy ang mga battles kaya wala ng ticket sales. Sa madaling sabi, bumagsak ng gusto ang kita ng flip-top kaya maliit din ang nakukuhang talent fee ng mga bumabattle. Isa nga si Invictus sa mga nagsakripisyo ng quarantine days dahil nakailang battle din siya dito. At aminado si Invictus na maliit ang talent fee nila ng mga panahon na yun at intindi niya naman daw ito. Sinabi niya ito na mag-guest siya kay Tiny Montana sa season 4 ng Rate My Bar. Pero sa parte ni Nico kasi, nakabalik si Nico. Dahil yun, balik tayo sa pagiging outcast niya na dahil kaaway na namin siya, ganyan. Bumalik siya sa battle rap, pandemic days. So, yung TF, hindi talaga ganun kalaki. Kumbaga, ipit na ipit talaga. Wala nang ticket sales eh. Kumbaga, Okay, gets. Kahit ako, naranasan ko dun yung mga 9,000 pesos. Isang laban, mga ganun. Kumbaga ako, nauunawaan ko yun dahil Sa sitwasyon. parte yun ng ng ambag mo sa liga eh, na kumbaga, shit, kailangan gumana pa rin ng liga. Pero dahil may threat ng COVID, medyo madalang din ako nun. Saka malayo ako eh. Kailangan mo ng mga travel pass, ang daming kailangan gawin. Si Nico, bumatel siya ngayon. Ngayon, nung bumatel siya, TF niya, ganun din. Kung magkano rin yung TF namin, ganun din yung TF niya. So feeling niya, dahil hindi niya rin kasi kami nakausap nun kung magkano yung TF namin. Kumbaga, feeling niya, ang baba na ng value niya. Ang baba na ng value niya sa liga. Ang nangyari pa, Akala niya siya lang yun. Oo, akala niya siya lang yun. Ang mahirap pa, nung laban niya na yun, nagka-COVID siya. Dahil nga yun nga, kaya rin ako back out nun sa Isa Buhay eh. Yun yung nag-sub sa akin si Lance. Tapos nag-back out ako sa laban namin ni Lipcram. Dahil nagka-COVID na nun. Kumbaga hindi ko kayang isugal na magkaroon ng COVID. Dahil meron din akong may buntis akong asawa. Actually, manganganak na siya nun. Nanganak na nga ata 2021, parang ganun, 'di ba? 2020, mga ganun. Buntis na yata siya. So ako, hindi ko kaya talaga isugal. Nag-back out ako. Sila Nico, Gumo. Ayan, si Lance. Pero magkaiba sila ng event yata. Ngayon, pag uwi ni Nico, 8,000 lang yung TF niya. Nagka-COVID pa siya. Tapos silang buong pamilya. So kumbaga parang tangina para sa 8,000 ganito nangyari. Kumbaga ang hirap na ng buhay ngayon, ang lungkot-lungkot na, tapos putang na, 'di ba? Bibigyan mo ng 8,000, nakakala niya atake na hindi lang siya, na parang ganoon. Tapos magkaka-COVID lahat ng pamilya ko. Yun na yung sama ng loob niya. Pero tol, nung nangyari tong lahat, na-explain nyo kay Nico na lahat kayo ganun lang din natanggap? Hindi, kasi ang pinaka ang pinaka tawag doon. Sentimento Hindi ko niya. kasi sa totoo lang kuya, hindi ko sure yung 9,000 hindi ko sure yung 8K. Pero kasi kami noon, yun nga pinakamaliit 9K, 11K. Kumbaga parang hindi ko alam kung totoo yung angle ni Luxury na 5K eh. Pero parang siguro nasa ganun dahil nga kami noon medyo Invictus na, tapos Lanceta na, tapos tuloy-tuloy na naman yung laban namin. Siguro mataas pa yung 9K, 11K. So posible na mas mababa pa doon yung kay Nico. Tapos nagka-COVID siya. Alam ko mas mababa yung sa kanya. Sa kabilang balita naman, nagkakasagutan nga sa SOCMED si TPC at Rapido. Nagsimula ito nang magbigay si TPC ng opinion niya about sa mga gaming ngayon na nakakaapekto sa behavior ng mga kabataan. Ubin mo sa isyung may ambag ang video games sa karahasan at negatibong ugali ng kabataan. Alam nyo, ang tagal kong naglaro ng Super Mario dati mga preno, pero never ako nakaramdam na parang gusto kong lumabas ng bahay at maghanap ng pagong natatalunan. Ang tagal ko din naglaro ng GTA, diba, kung saan pwede kang magnakaw ng kotse, mambunggo ng mga tao. Pero hindi naman pumasok sa isip ko na gawin ko kaya to sa totoong buhay, no? Kasi malinaw sa akin nung bata ako, no, yung pinagkaiba ng real life at sa mga bagay na dinisenyo lang para sa entertainment.
Hindi ko alam kung bakit, no? Pero nung bata ako, meron na akong sense of consequences sa mga bagay na pag ginawa mo, meron niyang kapalit. Sa eskwelahan, pag hindi ka nag-aral ng maayos, diba, magkakaroon ka ng pangit na grade. Tila hindi nga nagustuhan ni Rapido ang mga sinabi ni TPC dahil anya, binase lang ni TPC ang opinion niya sa experience niya. Hindi daw siya nagsalita para sa pangkalahatan. TPC nga pala. Ayan, pinanood ko yung content mo about sa concern mo doon sa video games. At yung content mo naging iisa lang ang substance. Ikinuwento mo lang yung self-experience mo at opinion mo noon nung naglalaro ka ng video games. Sinabi mo doon na nung naglaro ka ng Mario, hindi ka naghanap ng pagwang para tapak-tapakan. Nung naglaro ka ng GTA, hindi ka naghanap ng tao para patayin. Pero, sana, hindi ka naging one-sided. Pag ikaw nagsalita sa harap ng maraming tao at pag meron kang isang argumento, dapat isinasaalang-alang mo lahat ng mga bagay. Hindi lang yung point of view ng isang gamer ng mga panahon natin na yun. Kasi kahit anong ipihit mo at anong reasoning mo, one of the factor pa rin siya. Uulitin ko, hindi siya main reason kung bakit nagkakaroon ng criminal minds ang bata, TPC. Uulitin ko, kung sa'yo walang naging epekto, paano sa ibang bata na naimpluwensyahan? At uulitin ko nung panahon natin, iba yung mga games noon. Kung noon nga yung mga game developer, nagbibigay sila ng mga warning na bago mo laruin to, dapat 18 plus above. So, mismo mga game developer, alam nila na risky. So, ano yung sinasabi mong walang epekto? Yung mga game developer na mismo nagsasabi. May post pa si Rapido na tila hinahamon niya si TPC sa isang battle at magpasulat pa daw ito kay Looney. Hinahanap ng artistic side ang isang battle MC ng isang hindi naman bumabattle, makinig sa'yo anong mapapala, para makilala ginagawa mong malilimutin ang madla sa pangalan mong may nga pala. EJK ka sakin sa battle, wag kang magtangka, puro reasoning, iapak mo ang paa mo sa stage influencer na lampa, wag kang mag-ala trilyanes puro, kaso, lang kayang isampa, pwede na ba to TPC nga pala, tayo naman battle dali try lang, pasulat ka na kay Loons. Dahil sa post na ito ni Rapido, naparebat naman si TPC na nakarhyme. Papatulan ko lang ng onti itong si Rappy Dog sa kanyang art form, bibigyang pansin ang MC na desperadong magka-platform, sasabihan mo kung wag magtangka sabay, sa battle may paghamon, 2 sentence lang lumipas balik ka na sa contradiction, kaya tablado ka sa lahat, nakakadiri ka kasi siguradong isinusuka kahit ng kinikilala mong kakampi, 4 na beses na ko sa bid, partida nun MC pa ako ikaw, tinalo ka ni Bad ang natatangi mong legacy di makatungtong sa flip-top, kaya nagkakalat sa comment section bumabars na lang at randoms para sa tsansang magka-traction. Papasulat ako kay Looney, takte, anong intensyon, bumabars lang kayong lahat, 3 libro ko may publication, pero for sure di mo alam kasi may tsansang allergic ka sa impormasyon, very picky sa food for thought, yung sa bias niya lang magko-conform, gutom na gutom sa atensyon mula nung tablahin ni Alaric Hewson, kung kagaya mo lang din ang maliligtas. Anong klaseng Diyos ang tagahukom? At may sagot pa dito si Rapido. So okay ba mga kuys, tingin nyo? Kaya-kayang sumabay sa battle ni TPC? Kung oo, gusto nyo ba itong mangyari? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.